hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Ngayon po ang ating uumpisahan ay muling magbabalik tanaw dahil sa mga request na pagbasa po ulit. Ano daw po ulit ang nakikita ko sa pamilya Duterte, lalo na po kay Ma'am BP Sara. O yan. Atin pong tanungin kay Tarot. Again po, tagabasa lang po ako ng Tarot. Kung ano po ang sasabihin, i-interpret ko po. Tarot, ipakita mo sa akin ha. Wala tayong pagtatakpan or wala tayong kakalimutan. Sabihin kung ano ang nilalaman at ibig ipahiwatig mo sa pangalang Sara Duterte at kung may maisasama pa sa pamilya nito. Okay? Kukuha po ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again po, tagabasa lang po ako. Mga basher, huwag po magagalit. Ito po ay isang kamay na may hawak na espada na kung inyo pong susumahin, ito po ay may mga dahon. Ayan, nakita nyo, ipapaliwanag ko pa. At may corona. Sa ngayon po, maniwala man ho kayo at hindi, buo pa rin po ang pagmamahal ng tao at lalo po siyang minamahal ng mga tao at ng sanlibutan. Kaya po siya may corona, nagsisignifies po ito sa isang babae na may tatag, may tapang, mayroong paglaban, mag-isa. Kahit ang mga nasa paligid niya ay pilit siyang pinababagsak. Bakit po sinabing pinababagsak? Kung makikita nyo po, ang kanyang dahon instead na pataas ay pababa. Ibig sabihin, pinabababa po ang kanyang trono, ang kanyang pagiging matapang. Pero bakit ho nasabi ko sa inyo na still? Ayan na naman ha, baka sabihin nyo makadi-DS ako. Sinasabi ko lang ho ang sinasabi ng tarot, mananatili siyang matatag kahit sino pa ang magpabagsak sa kanya. Ayan, ang daming gusto magpabagsak sa kanya. Ang corona ay nasa dulo ng espada na nagsisignifies po ito na ang kanyang kagalingan at ang kanyang tanging angking pang-amo sa tao ay kahit anong gawain ng kalaban ay hindi matitinag, mananatili siyang nasa corona. Ayan po ang tatag. At kung bakit po ang kamay ay parang makikita nyo na parang lalaki, kasi po siya po ay being guided ng universe. Ayan, masakit man nung sabihin para po sa mga nagagalit sa kanya, wala po akong ibig sabihin, ini-interpret ko lang po ang tarot, mananatili po siyang matatag. Mananatili pong matatag si BP Sara kahit ano pa po ang ipato at ipukol sa kanya, may isang espada na puputol sa kabaliwan ng sanlibutan na pabagsakin siya. Actually ho, hindi sanlibutan ang nagpapabagsak sa kanya, kaya nakikita nyo po mayroong spin na mga liwanag. Ang nagpapabagsak po sa kanya ay ang mga taong nasasagabalan ng kanyang salita at ng kanyang tapang. Pero dito po, mananatili po siyang matatag. At kahit sinong magpabagsak, ay hindi magtatagumpay. BP Sara at Vice President Sara, lalaban pa rin po kayo na kahit pabalik-balik na rin po ang mundo, tatayo at tatayo po kayo. Ngayon po, babalik na rin kayo ng isang na namang kalaban. Isang tao, inyo po itong pakaisipin. Meron na naman po kayong panibagong kakalabanin at haharapin, pero again po, ito ay inyong malalampasan at masasagot. At maaaring itong pagsagot ninyo dito ang magbubukas na naman ng panibagong issue ng kabulastugan na ibinabato sa inyo pero maipapasa at maibabato nyo sa kalaban. Kaya ito po ay panawagan kung sino man po ang mag-iimbestiga sa kanya, sana po ay mapagtuunan nyo ng katotohanan ang bawat salita dahil lalaban po talaga siya at ipapakita niya ang katotohanan. Yan. Sa 2, 3. Isang panibagong hamon ito na lalaki, yan kakita nyo lalaki, ang mag-iimbestiga sa kanya
Ito po ay isang bagong parlamento, isang bagong tao sa dati ng sangay ng gobyerno na ito ay kukwestiyonin ang all about po kay Sara Duterte. Okay? Even po sa pamilya ng Duterte, kahit sa lalaki. Pero ito po'y malalampasan. Malalampasan po nila ito. Hindi ko alam po kung sino ito, pero isang lalaki. Isang lalaki po ang titistigo at magpapatunay ng isang sitwasyon kay Ma'am BP Sara o sa pamilya ng Duterte at ito'y magiging matibay na sandata nila para sila ay manalo sa panibagong akusasyon na ibibintang or itatanong sa kanila. Ayan po. Isang tao na ano po nitong taong to, prominente, paniniwalaan ng tao at ito po ay dedicated na tumulong sa pamilya Duterte para ilabas ang katotohanan. Ang layo pa ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang. Ang layo pa po ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang upang pabalikin ang isang babae na dating kumandidato upang ilaban kay BP Sara. At ito ay kakalabanin pa ng isa pang babae. So, 3 babae po ang talagang magmimithi na kumandidato. Ang layo pa naman ho, 2028 pa yata ang kandidatuhan. Yung isa ay pilit na ibabalik ng mga supporter niya, pero kung ako sa kanya, gagamitin lang po siya. Ito ay nasa malayo, nasa abroad. Ito namang isa nasa Pilipinas pero siya mismo ang may gustong kumandidato siya. Siya po ay palaging na-expose. Palagi siyang minsan meron siya kinakaharap ngayon na investigasyon tungkol sa mga kaso na may kinalaman din sa katiwalian. Babae po ito, gusto rin niyang kumandidato bilang isang presidente. At nakikita niyo po ba ito? Etong babae na ito na nakaharap, isa pa ring babae na nasa mataas na katungkulan ng Senado or kongresista na babae ang gusto ring tumakbo bilang isang presidente. Pero para po sa akin bilang isang tarot reader na may opinion, napakalayo pa po ng 2028. Pero ako na po ang nagsasabi sa inyo, pakagugulin niyo po ang oras at panahon kasi darating ang time na ang mga tao ay mag-aaklas. Maaring bago dumating ang 2028, may mag-aklas at magiba ang mga prominenteng politician kasi magsasama-sama ang mahihirap. Kung noon may tinarot po ako na sinabi ko na magsasama-sama ang iba't ibang kulay, ngayon hindi po. Tunay na mahihirap ang magsasama-sama po. So ibig sabihin po nito, may ipaglalaban na silang tao at may pabababain na silang tao. Ayan po. May isang magbabalik na talagang haharapin ng ating binibining Vice President Sara Duterte. Ito ay ipaglalaban niya ang bayan dito sa taong ito. Magbabalik siya dahil ihaharap siya sa mga tao. Ito ay isang investigasyon na si Ma'am Binibining Sara Duterte po ay ipaglalaban ang katotohanan laban dito sa taong ito. At ito ay masusukol at ito ay pupiyok at ito ang maglaladlad ng buong katotohanan sa dalawang tao sa pamamagitan ng galit ng sambayanan. Itong taong ito nakakalabanin ni BP Sara na lalaki ay magsasabi ng katotohanan dahil may ipit na talaga po ito. Pero ang magpapatuga po dito ay si Binibining Vice President Sara Duterte na maaaring magbuklod kay Ma'am Binibining Sara Duterte na mas mag-ingat dahil lalo siyang pag-iinitan dahil marami siyang alam dito sa taong ito.
Mhm. I don't know, pero kinakailangan talaga pong may uwi ang isang matanda na dating presidente. Kailangan po siya may uwi ng Pilipinas. Kaya kung ako po, nananawagan po ako sa ating gobyerno, pauwiin nyo na po ito ng matiwasay, ng maayos. Huwag nang lagyan pa ng kung anong kaso dahil ito yung magbubuklod sa isang kilusan ng mahihirap na magsama-sama at hindi nyo na mapipigil bago mangyari pa po itong kalungkutan na ito. Ito po ay isang paglisan, pag-aabang ng mga mahal sa buhay na parang spiritual po ito ng isang taong may karamdaman. So maaaring si Tatay Digong po ito. So kailangan kung ako po ang gobyerno para wag nang maging magulo, pakiusap po, pauwiin nyo na po siya. Wala na mga api-apila or ano pa man po. Salamat po. Ako po yung nagsasabi lang po, ayan po kitang-kita nyo. Oh. Pati ang langit, pati ang kalikasan, nagagalit na. Marami pa pong darating hanggat hindi napapauwi si Tatay Digong ng maayos. Marami ang magbaback up at susuporta sa kandidaturang darating para kay Ma'am Sara Duterte. Ito po. At may isang ghost na tao. Ghost, ibig sabihin hindi siya magpapakilala. Pero susuporta siya ng buong buo. At ito'y mayaman, ito'y pilantropo, ito'y may katungkuan, ito'y mataas din at maraming koneksyon. At susuporta po siya sa ating darating na eleksyon para si Ma'am BP Sara ay tumakbo. May isang tao, lalaki, naghahanap siya ng itatapat na kakandidato kay BP Sara for 2028. Actually, hindi ko maintindihan hindi pa naman sure kung talagang tatakbo si Ma'am BP Sara. Pero ang dami nang gumagawa ng paraan para ito ay hadlangan. Kaya lang po, siguro, may liwanag talaga. Kasi, tandaan nyo po, bagkos pigilan ang Duterte ay lalong umuusbong. Bagkos pahintuin ay lalong siya lang umuusbong kasi taong bayan po ang nanais. Ngayon, itong naghahanap na ito, lalaki ito, naghahanap sila ng katapat at itatapat if ever daw na talagang tatakbo si Ma'am BP Sara for president. At ang nais nila ay isang babaeng dati pang tumakbo na ibalik. Pero kung ako dito sa babaeng ito, mag-isip siya. Baka gamitin din lang siya. Patakbuhin siya. At the end of the day, syempre, politika yan. Napakagulo po niyan. Mahirap ang patakbuhin ka lang dahil may gusto rin pala silang mangyari. Baka magamit lang siya. Pero ito ay dating tumatakbong pagka-presidente po. Ang nais ipalaban kay if ever daw tatakbo si Ma'am BP Sara. And isang lalaki na bago pa lang sumisibol, which is part ito ng mga Soto. So, ito sinabi ko na pero kung ako kay Vico Soto, kung ako kasi bakit ko nasabing si Vico Soto to? Pansinin niyo po ang itsura ng lalaki. Bata pa, matipuno, ang dami niyang gustong gawin at may nagawa naman talaga siya. Pero kung ako sa kanya, wag muna. Hindi pa ito ang panahon para sa kanya. Baka dumating ang time, magamit din lang siya. Hayaan natin na mahinog muna siya. At huwag siyang magpadala sa mga sulsul ng kung sino-sino. Wow. May isang maaaring ito ay ang President of the Philippines. Ang sa totoo lang, maiipit sa pinakadulo. Tagisan na ito ng paglalabas ng katotohanan. Kaya maiipit ito sa dulo. Kaya kung ako kay Mr. President, sa ating presidente, hanggat maaari, ang magagawa na lang niya ay gumawa ng parang maibalik ang dating Duterte na matanda sa ating Pilipinas upang mabawasan ang kanyang haharapin na problema kasi sa kanya lahat i-blame. Kahit sabihin pa na ang mga kaso ay maantala, ang taong bayan po ay hindi hihinto. Magkakagulo. Sunod-sunod po yan, pati kalikasan.
makikidawit na. Hindi hinto ang ating kalikasan hanggat hindi nababalik ang ating Duterte, si Tatay Digong sa Pilipinas. Tandaan niyo po yan. Yan po ay isa. Yan po yung matagal ko nang sinasabing there is something universal action, not ito'y paranormal, pero ang atin pong Tatay Digong ay guided by the universe. Kahit saan ko tingnan, hindi hihinto ang sakuna. Ipapakita ang kalokohan na nangyayari sa Pilipinas at hindi rin hihinto. Dadawit pa dyan ang mga lindol, dadawit pa dyan ang mga baha, bagyo. Kaya yun po, kung ako sa inyo, pakinggan natin ang tarot. To make everything okay, ibalik ang dapat ibalik sa Pilipinas, na mahal ng kalikasan at ng universo. At itong dalawang ito ay isuko sa Pilipinas. Dahil hindi po hihinto. Yung sinasabi nila na mamamatay ang kaso, hindi po. Taong bayan na po ang gagawa ng parang para kung ihinto man ang usapin, yun po ay panandalian na hinto lang, pero ang taong bayan ay gagalaw at gagalaw. Salamat po. Ito po yung nakita ko. Ang layo pa ng 2028, pero po botohan, yung sumasabay pa po ang kalikasan natin. Ayan, may lindol pa pong parating, ha? Pero ito'y tatama naman po pababa. Mindanao, tapos manggagaling po ang lindol sa ilalim ng dagat. Tapos Manila, Baguio. Ang dami pong magaganap. Pero hindi pa po yun ang the big one, kaya huwag mo mag-alala. Kaya lang pinaghahanda na po ang Pilipino in bagyo, in baha. Kaya sana bago ang lahat, wag nating kalimutan na maaaring nangyayari ito kasi nakikisimpatya ang universe sa isang tao na nais nilang maibalik. Totoo po yan. Kahit anong tingin ko, ganun ho talaga. So, sa dinaranas ng Pilipinas at sa lungkot na nabasa ko na ang layo-layo pa ng botohan ay talagang pinaghahandaan ng 2028. Tapos may isang tao pa na pilit ulit ididiin. Si Sara Duterte, kailangan niya masagot at malalampasan naman niya. I don't know kung ito yung ombudsman or what. Pero tandaan natin, huwag tayong magpa-apekto sa lahat. Magsikap tayo pagkatapos magdasal. And tandaan po natin, God gives miracle every day. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Ma'am, ano po masasabi niyo sa performance ng defense team niyo sa ongoing impeachment trial? Yes. Lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President. Personally, ma'am, kumusta na po kayo? Okay lang ako, ma'am. Masakit lang yung pa ako sa pagtayo ng 2 oras. Thank you for coming here. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. May balibalita po, ma'am, na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. You have publicly declared, ma'am, that you will run for president sa 2028 and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this, ma'am? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag tapos na yung impeachment trial. Duterte! Inday Sara! Duterte! Inday Sara!
Yan na lang, o yan, o. Mahina yan, mahina. Plastic yan. Mahina yan, mahina. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Higpit! 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 Umayong adlaw kaninyong Higpit! 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 daw. Opo, opo, opo. Opo, ah. Higpit! 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 Magandang araw sa inyong lahat. Meron lang po muna ako paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil ngayong hapon na ito. Kasi nakita ko, sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang-photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Hindi, Sarah, wala na kaming pakialam sa message mo, basta meron lang tayong selfie. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Isa-isa. Kaya, hindi kailangan mag-gigil. Oh, doon, nanggaling eh. Habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. I love you, Mom! I love you! Mahal ko kayo. Maraming salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Ang susunod ko po ay yung munang ating pagdarasal at pakikiramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila at kailangan ipaabot natin ang ating moral support, kundi man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Maraming salamat. Hindi, hindi. Duterte! 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 Unahin ko, mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kay Allah, para Pakishare sa na lang, araw mga na kalode. ito, Pakishare. na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin, hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang susunod na pagpapasalamat ay syempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil kung hindi dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers, mga organizers. Maraming salamat sa inyo. Wala kami pala! Libre lahat! Lahat tayo, ma'am. Hindi pa yan. Lahat tayo hindi nakatanggap ng maleta. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London
at sa UK government dahil pinayagan nila tayo na magtipon-tipon ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, nag-undertime, nag-absent, nawala ng trabaho dahil hindi pumasok, hindi na natuloy ang biyahe, hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami ang na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Priceless. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyo mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Bring him home! 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 Ang kininap ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amo ang pamilya. Ang pamilya Duterte. Dako kayo mi utang at kapuputon kaninyong tanan mga kaigsuunan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nason.
kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin Oh, doon sa kayo syudad ano, ng Davao. pumasok na kayo. Dahil sobrang Pumasok na kayo. dami Atras, sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buhaya, Mayor, Governor. Sobrang dami ng mayroong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kaninyong tanan. Ladies and gentlemen, the 15th Vice President of the Republic of the Philippines. Sir, Pasalamat pa lang, sugod pa lang to. Ang susunod ay may time limit tayo sa. walang tayo limit. Bukas pa ako pupunta ng Hague, so hanggang alis 12 tayo ngayon. Ang susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Joke lang. Sana great threats! Ang susunod po ay ang estado ng ating bayan. Alam naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral ng maayos ang ating mga anak. Na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero, ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yon? Dahil nakikita natin yung